Magnolia versus San Miguel. Defense versus offense. Sa San Miguel, mahalaga na magka-rhythm si Marcio sa series na to. Kasi of course, si Boatwright makakakuha ng grabing attention mula sa Magnolia defense, and it's important for Marcio to be able to hit shots to keep the defense honest. For Magnolia naman, sa series na to, defensively, hindi na issue para sa kanila yan, I think. Pero ang magiging critical dito ay yung shot-making ability nila. And kung kaya nila makapag-generate ng points kapag nagkagulo-gulo na. Kasi naniniwala ako na no matter how good your defense is, pagdating ng crunch time, kailangan mo lang talaga points especially when chasing. So sa game na to, first half, it was San Miguel's offense. They scored 61 points sa first half. Made 9 of their 18 3-point attempts, and both Marcio and Boatwright combined for 31 points. Kagaya ng pagkatalo ng Ginebra sa San Miguel, iba pa rin talaga yung merong offensive firepower kagaya ng San Miguel. Instead of relying too much on defense, kagaya ng Magnolia sa game na to. PBA to mas valuable lang high offensive output sa liga na to. Kasi in general, mediocre lang ang karamihan ng teams dito offensively, and kapag angat ka, kahit konti lang offensively, ang hirap tapatan ng output. So sa clip na to, makikita nyo pagdating ng bola kay Boatwright sa gitna, there were 4.5 players sa paint. And then yung weak side, tignan nyo, ang spacing ng SMB dito. May dalawang shooters dahil dun sa Boatwright. So makikita natin, nakita ni Boatwright na si Ian Sangalang, yung momentum niya papunta kay Terence Romeo. So most probably, mas malayo ang help na darating papunta kay Don Trollano, kaya dun binigay ni Boatwright. Kung makikita nyo rito, si Mark Barroca yung pumunta kay Trollano and it was too late. 3 points para sa San Miguel. Dahil kay Boatwright at sa attention na nakukuha niya. Kung makikita natin dito, nag-seal si Boatwright ulit sa gitna. Ang daming Magnolia players. 1, 2, 3, 4.5. And kung makikita ulit natin ang spacing dito ng San Miguel, okay, there's 2 shooters na nakaabang sa kabilang side. And ang mangyayari dito, kapag pinasa to ni Boatwright, again, for example, pumili siya ng isa dito. Kung wari, sabihin natin kagaya ng kanina, pinili niya si Marcio. Okay? So meron kang Chris Ross dito na most probably si Dionisio ang mag-help. And then meron siya extra pass papunta kay CJ Perez. All because of Boatwright. Nasa gitna siya and nakukuha niya atensyon ng buong depensa ng Magnolia. Makikita natin ang ginawa ni Boatwright dito. Okay, hindi siya nagpanic. He waited for the right moment para makapag-kick out. And pagka-kick out niya, kung makikita nyo, immediately nag-scramble ang Magnolia sa defense. Okay, pinasa ni CJ Perez kay Chris Ross. Mali ang ginawa dito ni Tyler Bay kasi andyan na si Aris Dionisio. So Tyler Bay, kailangan pumunta siya kay Marcio instead of Chris Ross kasi that's the easier choice Mas shooter si Marcio kaysa kay Chris Ross You have to choose Marcio. Nangyayari dito, defensive miscommunication from Magnolia. Dalawa yung nag-close out sa average shooter na si Chris Ross, leaving Marcio Lassiter wide open sa hotspot niya. And again, yung defense, minsan talaga magkakamali at makakapagbigay ka talaga ng points. And kapag hindi mo na-match yung output offensively ng kalaban mo, ang hirap sumabay. Makikita natin dito, after ng turnover, defensive stop na San Miguel, no one stopped the ball. So 3 points para kay Boatwright. And ang hirap bawiin ng 3 points na yun. Pero yung 3 points na na-generate ng San Miguel, di ba, naglakad lang papunta sa 3-point line. And that's not a knock on Magnolia kasi they're a good defensive team. Pero talaga, from time to time, magkakaroon ng ganitong moments. And kapag naipon yung mga ganitong plays, ang hirap nang humabol. And doon na talaga lumulobo yung lamang. Now, sa second half, kung makikita natin dito, kumpara dito sa kanina, okay, kung makikita natin dito, again, kumpara dito, na nasa loob lahat ng defenders ng Magnolia, okay, sa second half, dahil sa dami ng na-shoot na 3 points ng San Miguel, tingnan nyo yung depensa ng Magnolia. Nasaan sila? Okay? Pinoprotektahan nila yung linya, yung 3-point line. Nasa labas sila halos lahat. Anong ibig sabihin nun? Spacing. Merong space for Junmar to operate. Kung makikita natin dito, okay, nag-seal si Junmar sa ilalim. Walang help defender. Ito si Marcio Lassiter. Okay? There's Paul Lee. Okay? Hindi siya makaka-help. Ang layo. Hindi mo iiwan si Marcio open for a 3-point shot. And hindi mo na rin mapipigilan si Junmar ng ganitong kalalim. This is a nice set play from San Miguel. May dalawa kang mainit na shooter with Boatwright and Marcio. Ito, tingnan yung depensa. Dikit na dikit ngayon. Okay? Mainit Shooter mainit. So, dikit na dikit yung depensa.
Paano mo ngayon kaka-counterin yan? Paano mo aatakihin yan? Gagawin mong screener. Kasi, kapag ginawa mo silang screener, so ibig sabihin, kukumpul kayo sa isang maliit na space na ganito. And kapag dikit na dikit yung opensa, yan yung depensa rather, that's a perfect time to set a backpick. So, sa play na to, magsiset ng backpick si Marcio kay Bey. Naka-attach si Polly kay Marcio. And now, si Tyler Bey dahil naka-attach din kay Boatright, ngayon, merong space si Boatright dito. Okay, open lane. Kasi na-pin ni Marcio si Boatright and hindi rin naman bibitawan ni Polly si Marcio. So, for example, okay, assume natin, kung nag-pick si Marcio ulit, okay, and then si Polly, instead na nandito siya to protect the paint. Ang mangyayari dyan, kapag daan ni Boatright dito, tinag ni Polly si Boatright, ma-open si Marcio dito sa area na to after niya mag-pick. And hindi mo rin gusto yon as a defense. So, ito yung kahalagahan of having shooters on the floor. Makikita natin, di ba? Open space for Boatright. May momentum na siya. Inataka niya sa katawan si Bey. 2 points. PBA is a game of points. And defense do win championships. Pero again, sa liga na hindi strong suit ang offense, ang hirap mag-keep up sa mga teams kagaya ng SMB na sobrang explosive offensively.